the value of time. Ano po yung kahalagahan ng oras? Di ba sabi ko po kanina, sabi ng yung mga natutunan natin, time is gold. Even sa Bible, time is gold. At po bang mahalaga ang oras sa Panginoon? Bakit? Nung creation time pa lang, maayos na itong nilatag ng Panginoon. Very organized ang Panginoon. Alam niyo po, since the church, ang church po na ito ay nag-start ng eksaktong 9:30 ang panambahan, I see to it that I will never be late. Why? Kasi ayaw kong pag-intayin ang Panginoon. Dahil ang oras na ito, ang araw na ito ay para sa Panginoon. Amen. Kung sa kasal nga, 30 minutes, 1 hour ahead of time, nandun na tayo. Sa trabaho natin, 30 minutes, 1 hour, nandun na tayo. How much more? Ang Lord, na dapat nating higit, na dapat siya ay una sa ating buhay, bakit tayo malilate? Amen. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, bato-bato sa langit, tamaan, magbago. Amen. Hindi natin dapat pinag-aantay si Lord. Dapat tayo ang nag-aantay sa Panginoon. Amen. The value of time. Ano pa po? Sabi dyan, teach us to number our days. Sabi ng mga doctors, ng mga medicine, dati, parang yung expansion ng buhay ng tao ay 75 to 80. Ngayon po, kung hindi ako nagkakamali, 65 na lang sa mga Pilipino. Very sad. Ito po. Pero, praise be to God. Sabi niya, no, dahil itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Pag alam mo na life is short, you will be careful. In everything, you will be careful, Lord. Maikli lang ang buhay, maglilingkod ako sa'yo. Lord, maikli lang ang buhay, bakit ako magpapakagalit? Lord, maikli lang ang buhay, bakit ako magpapaka-stress? Lord, maikli lang ang buhay, bakit ako makakapag-depress? Lord, maikli lang ang buhay para hindi ko may paglingkod sa'yo. Amen! Alam niyo po, hanggat may chance, hanggat may hininga, kapatid, let's give your best to our God. Kasi, yung mundong ito is not our eternal home. We have eternal home, and that eternal home is heaven. Amen. Amen. At pagdating natin sa langit, hindi nag-uubos ng oras doon sa walang kapararakang mga panahon at sitwasyon. Amen? We are here, and we are running of time, actually. Tingin po lahat kay Pastor Harold, kay Kuya Harold po. We are running of time. We are living in the last of the last days. Hindi po ako propeta. Kahit mismo ang Biblia, walang nagsasabi na kung kailan, anong date, anong araw, kung kailan darating si Jesus Christ. Pero, I am handsome sure. I am very handsome sure na malapit nang dumating si Lord. Why? Because all the signs ng Bible na kung kailan siya parating ay nangyayari na. So we are running of time, kapatid. Baka napaka-greedy mo pa rin sa material na bagay. Yung wala kang, hindi ka makapakali sa mga bagay dito sa mundo, kapatid. In a blink of an eye, wala kang madadala sa langit. Amen? Baka napaka-greedy mo sa mga bagay dito sa mundo, sa pera, sa posisyon, in anything. Kapatid, baka naman, magpabago tayo sa Lord. Ano niyo po, nakakalungkot billions of money na from our tax, sorry po, 2 minutes lang. From our tax, from our pagod, di ba? Because of the greediness. Ano pong nangyari? Wala. Di ba? Alam niyo po, don't waste our time sa mga bagay na may iwan natin sa mundong ito. Hindi ko pa sinabi, huwag po kayong mag-achieve ng mga bagay dito sa mundo. Huwag ka mag-aral, huwag ka magtapos ng pag-aaral. Di ba? Huwag ka mag-dream high.
Hindi ko po sinasabing ganon. Na huwag ka mag-desire ng maging maganda ang bahay mo, magkaroon ka ng sasakyan. Hindi ko po sinasabi yan kasi plano din yan ng Diyos. Pagpalain tayo. Amen. Pero ito po yung sinasabi ko, make it sure that Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. Amen. Alam niyo po, kung nakita niyo yung wall ko, may pinost po ako doon. Napanood ko uli. Si Boy Abunda at saka si Aga Mulak, ini-interview si Aga Mulak. Alam niyo, sabi ni Aga Mulak, dumalaw siya kay Amalia Puentes. Tita niya pala yun. Pagdalaw niya kay Amalia Puentes, na-stroke comatose. Sabi ni Aga Mulak, na-realize niya daw, na kay Amalia Puentes, millionaire, ang laki ng pangalan sa industriya ng pelikulang Pilipino. Pero nandun lang sa higaan. Tapos na-realize na, kahit pala, dapat i-enjoy natin yung buhay natin ito. Dapat ipagpasalamat natin sa Diyos na kung anong meron tayo, maging satisfied po ang heart natin. We have a satisfaction heart. Amen? Kasi nakita niya, nakalupay-pay lang doon si Amalia Puentes, ni kahit piso hindi makakakuha yun ng barya sa bulsa niya. Why? Because she is comatose that time. Meaning to say, you waste our time sa mga bagay na pinagpapagalan natin sa mundong ito, hindi naman natin madadala sa langit. Amen! Alam niyo po, use our life to the fullest na kasama natin ang Panginoon. Amen. Enjoy the blessings with the presence and with the love of Jesus. Amen po. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Life is short and our certain we must live wisely. Every second counts in our walk with God. Kada segundo po, kada segundo ng buhay natin, bilangin po natin papunta sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, ang buhay natin sa mundong ito, magiging fruitful yan kapag inilagak natin sa Diyos. Amen? Baka sabi niyo, ang boring, pas. Puro Lord, Lord na lang. Puro amen na lang ba? Puro hallelujah, hallelujah na lang. Kapatid, ang buhay na binabalutan ng mundong ito sa ngayon ay punong-puno ng kapahamakan. Okay ka nang ma-inlove sa Panginoon kesa ma-inlove ka sa mundong itong idadala ka sa kapahamakan at tatawanan ka ng kaaway at the end of the moment of your life. Ha, sumunod ka sa akin, saya ko. Diba? Okay lang, kapatid. Kaya nga sabi ng Bible, kaunti lang ang pumapasok sa narrow road kesa sa wider road. Diba? Mas kaunti lang ang pumapasok sa makitid na daan kesa sa malawak na daan kasi gusto ng mundo, yes! Happy-go-lucky, yes! Kung ano, kita mo na lang sa sarili mo, pinagtatawanan na tayo ng kaaway. Amen? O, tingnan mo yung katabi mo sa iyong kapatid. Huwag mong hahayaan natawanan ka ng kaaway. Ikaw dapat ang tumatawa sa kanya. Amen? We waste time living in sin and ignoring God. Alam niyo po, pag namumuhay tayo sa kasalanan, we are not perfect po. Who of us here are perfect? Even the pastors are not perfect po. Di ba? Ano pong ibig sabihin ng we waste time living in sin and ignoring God? Kapag wala ka ng malalim na conviction sa Panginoon, kapag hindi ka na nakoconvict sa kasalanan, kapatid, magpa-deliverance ka na. Kapag hindi ka nakoconvict, na para bagang pag nakagawa ka ng kasalanan, ay, okay na lang to. Okay naman to sa Lord. Mahal naman ako ng Diyos eh. Patatawarin naman ako. Yung wala ng takot, wala ng fear and tremble sa Panginoon, wala ng puso na Panginoon, patawad po. Alam ko, nagkasala ko sa harap. Nakapagsalita ako ng hindi tama. Lord, nakapag-isip ako ng hindi tama. Lord, nakagawa ako ng hindi tama. Pag wala ng ganon, kapatid, magpabago ka na sa Panginoon. The pastors is here to pray for you. The pastors is here to encourage you. Amen. And ignoring God. Yung tipong Sunday lang natin kilala si Jesus. Sunday lang kilala natin ang Diyos. Pagdating ng Monday and up
ng Saturday, hindi natin kilala si Lord kasi we are living sa mga bagay lang dito sa mundo. Di ba? Pag Sunday lang tayo masaya, pagdating ng Monday and Saturday, hindi na tayo masaya. Pagdating ng Monday and Saturday, hindi na tayo peace. Wala nang peaceful yung heart natin. No! Ito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sino po ditong sumampalataya, tumanggap sa Panginoong Jesucristo? Itaas po ang kamay. Ipalakpak po sa Panginoon. Amen? Sabi dito, binayaran na ng Diyos ang ating kasalanan, kaya lumakad tayo sa kabanalan. Amen? Lumakad tayo ayon sa kanyang kalooban. Again and again, makasabihin nyo naman, "Oy, ang perfect ni Pastor Harold, ang perfect naman ng JLKCC, hindi na yan nagkakamali. Ang mga member ng JLKCC, yung mga outreaches, hindi na magkakamali yung mga member." No! Hindi ko po sinasabing ganon. It's a big no. Pero gawin natin ang pinaka-the best para masunod ang kanyang kalooban. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Grabe po yung verse. Namnamin nyo po. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Alam niyo po, huwag kayong manatiling baby Christian. Huwag kayong manatiling nana Christian. Alam niyo yung nana Christian? Diba? Sino nagkanana niya dito? Piksa. Diba? Yung piksa, konting nagalaw lang, aray. Yung ganun. O kaya pag nasagi ng konti, aray. Alam niyo po, hindi na tayo paleba-lebang Kristiyano. Hindi ka na putyo-putyong Kristan. Hindi ka na yung pabata-batang Kristiyano. Hindi na oras ng pagiging bata sa pananampalataya. Ito yung oras para mas lumago at mag-mature tayo sa ating pananampalataya. Amen. Hindi na po oras to. Hindi na po panahon natin para magpaka-baby tayo. It's time to raise the banner of Jesus. This is the time para ho ipaglaban ang ating pananampalataya. Dahil higit 2,000 taon ang nakalipas, tayo ay nanalo na. Dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo at pinagtagumpay tayo ng Diyos na buhay. Kaya ang mga anak ng Diyos, lahat ng mga Kristiyano, hindi talunan. Ang mga Kristiyano ay punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kalakasan, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng kapayapaan na nanggagaling sa banal na Espiritu Santo. Huwag ipagyayabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung ano ang magaganap. Minsan malakas naman ako eh. Ano naman, sige lang, trabaho lang ako kahit wala ang Diyos. Sige lang, aral lang ako, wala ang Panginoon. Magpakasusog ako dito lang, sunog ng kilay, wala ang Diyos. Kapatid, hindi natin alam ang susunod na araw. We don't know. Walang nakakaalam sa mga susunod na araw. Ang kaibahan nga lang, kasi dahil anak tayo ng Diyos, panatag ang ating buhay. Dahil nasa kamay tayo ng Panginoon. That whatever happens, alam nating sasamahan tayo ng Diyos. Amen? Ito ang malungkot. Kapag ang araw mo ay parang tipong nagiging ordinaryo na lang dahil sa lakas at galing mo, dahil sa kakayanang meron ka, dahil sa desire na meron ka, dahil sa sarili mong kilos, kapatid, nagkakamali ka dahil hindi natin alam ang susunod na mga araw kahit sa susunod na oras na ito. Alam niyo ho, pwedeng habang nagpipreach ako dito, mag-rapture. Kahit ho, paglabas natin ng kongregasyong ito, mag-rapture. We don't know. Ilagay natin sa isip at puso natin yung mga bagay na pangwalang hanggan. Pwedeng habang nagpipreach po ang Pastor Harold dito, dumating ang Panginoon, invisible. Coming of Christ, the rapture time. Amen? Hindi po nakakatakot, nakaka-excite. Because our final destination is not here. So, kung gusto nyo mamuhay ho dito sa mundong to na punong-puno ng lungkot at punong-puno ng depression, sige lang ho. Basta kami sa langit. Nang punong-puno ng kagalakan, kapayapaan, at wala ka nang hanaping iba. Imagine yung pagising pala sa umaga, ano kayang aalmusalin ng anak ko? Diba? Sa langit wala nang ganun. Diba? At sa langit walang pangit.
Sabi mo sa tayo mo, kapatid, sa langit, walang pangit. Kaya nga ang ganda mo at pogi mo ngayon, di ba? Kasi tagalangit ka. O sabi mo, tagalangit ka. O, tagalangit ka, sabi mo. Kaya ang ganda mo ngayon. Itaas ka ang kamay ng mga tagalangit. Yes! Amen! Amen! Number 3 po, redeeming the time. Redeeming. Kapatid, yung mga bagay na nasayang, yung mga oras na nasayang, it's time to redeem it. Lord, gagamitin ko na po ito for your glory alone. Lord, gagamitin ko na po ito for your own glory, Lord. Marami pong nasayang na panahon, even I diba? Even ako po na pastor, may nasayang pong panahon at oras po. Amen. Pero, alam niyo po, it's never too late to change. It's never too late to change. Lahat ng mga kabataan, itaas nga po ang kamay. Alam niyo, kayo mga kabataan, sige baba. Yung mga kabataan, ang dami pang oras, ang dami pang panahon. Amen, para maglingkod, ibigay ang pinakamainam para sa Panginoon. Ito ang nakalulungkot. Mga kabataan, pakinggang maigi. Marami akong kasabayan na sobrang alab sa Panginoon ng kapanahunan namin dahil hindi sila naging maingat sa kanyang pananampalataya at oras na nilalagak dito sa mundo na wala sila sa Panginoon. Marami pong mas maaalab, mas magagaling pang mag-preach. Mga anointed pa kaysa sa akin. Kapatid, nawala sa Panginoon. Why? Because they waste their time sa mga bagay dito sa mundo. Mas inibig nila ang mga bagay, mga oras, mga panahon nila sa mundo kaysa sa Diyos. Kaya, yung pagpunta nyo pa lang sa church na ito, every Sunday service, you don't waste your time. Alam nyo po, yung ginagawa natin para sa Panginoon, yan ang nakarecord sa kalangitan. Amen? Ang tanong, ilang record na kaya meron ka? Yun. Dapat ang tanong. Tingnan mo yung katabi mo, kapatid. Ilang record kaya meron ka? Siguro, no? Kung may secretary si Lord, halimbawa, andun si Moises at si Elijah. May A, may ano ka, may ganito. Di ba? Kapatid, sana yung record natin sa heaven ay record na talagang nalulugod ang Diyos. Amen? Praise God. Mga nanay, tatay ko sa pananampalataya, kapo kabataan, magkaanot-anot naman sa Lord tayo haharap. Kaya huwag niyong sayangin ang mga bagay dito sa mundo. Mga kabataan, pag na-inlove, ayaw na magpa-correct. Pag na-inlove, hindi na nagpapaturo. Pag na-inlove, nawawala sa Panginoon. Alam niyo po, this is the big problem in the youth ministry. Sa youth ministry, kapag kinilig, hindi na nakinig. Huwag kang tumingin kanino pa man. Amen! Kung hindi tayo nagsasaya ng oras, dapat maayos ang lahat. Lord, hindi ako nagsasaya ng oras. Bago ako mag-girlfriend or mag-boyfriend, kailangan tinulungan ko muna si nanay kasi magtatanim ako sa kanya. Kasi pag nagtanim mo kay nanay, kay tatay, pagpapalain ng pamilya ko. Yung salin lahi ko, kasi nagpala ako. Ano bang sabi ng Bible? Ang nag-honor sa parents, hindi lang parents physically, biologically, parents spiritually. Ang nag-honor sa parents spiritually, parents biologically, kapatid. Sabi ng Bible, lalawig ang iyong buhay at pagpapalain tayo ng higit pa sa iyong inaakal at iniisip. Amen? Amen po ba doon? If you don't waste your time, gagraduate ka muna ng college, magtatanim ka muna sa pamilya mo, and after that, saka ka. Yes, Lord! Siya na nga, siya na nga, siya na nga. Matututo ka magtang, siya na ba, siya na ba, siya na ba? Makakapag-speak in tongues na. Siya na nga, siya na nga. 15 to 16. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Alam niyo po, hindi lang po sa mga tatay-nanay na nandito. Taas po kami ng mga tatay-nanay, mga young pro. Sige po, kapatid,
ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi po totoong hadlang ang trabaho o anuman po ang ginagawa nyo para hindi nyo po mapaglingkuran si Lord. Dahil may 24, sa 7 days, may 24 hours. 24/7. Could you imagine po, 24/7. Tulog ka ng 8 hours, trabaho ka ng 8 hours. Ilan pa? 8 hours pa. Di ba? Hindi ka makapag-pray? Imposible naman yan, friend. Para hindi ka makapagbasa ng Bible. Di ba? Hindi ka makapag-pray. O kaya naman kahit man lang once a week. Mga nanay, kalabitin niyo naman yung katabi mo kapatid. Sabi mo sa mga nanay, nanay, tatay, mga young pro, kahit once a week, hayo naman oh. Mag-win ka ng souls. Di ba? Tingin po mga nanay, tatay sa akin po. Sige po. At least, nasabi ko po ito ha. Pagdating natin sa langit, wala pong sisihan ha. Pagdating po natin sa langit, sasabihin sa atin ng Lord ay, my good and my faithful servant. Paano ka masasabihan ng good and faithful servant kung wala kang bunga? Sabi ni Lord, di ba ho, papunta sila ng Gezenaret po ata, if I'm not mistaken. Papunta sila ng Gezenaret. Habang naglalakad po sila sa Gezenaret, meron pong nakitang puno ng olibo. Ang Panginoong Jesus, kasama ang mga alagad. Pagkita nila sa puno ng olibo, walang bunga. Sabi ng, di ba po, walang bunga nakita. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, hindi ka na magmumunga kailanman. Sabi uli ng Panginoon, ulitin ko po ha, pagkita sa puno ng olibong walang bunga, ang sabi ho ng Panginoong Jesus, ngayon din, hindi ka na magbubunga kailanman. Hindi po ba kayo napaisip, hala Lord, bakit hindi mo sinabing magbunga ka? Eh nasabi niya hindi ka magbunga eh. Hindi kaya niyang pabungahin ng puno dahil siya ay Panginoon ng mga Panginoon at siya ay Diyos. Amen. Amen. Pero ang sabi niya, hindi ka na magbubunga kailanman, tapos natuyo yung puno. Ito po yan. Huwag natin hayaan na dumating yung pagkakataon na maging baog ka na lang sa pananampalataya. Napakaliit or napakasimpleng talinghaga ng Panginoon, pero kapatid, warning pala. Warning yun. Ito po, taas nyo nga po ang inyong kamay. Pikit nyo po, ilan po ang nadala nyo sa Panginoon mula nung na-born again kayo? Yung totoo. Sige po, pakibaba. Alam nyo po, hindi po nakakahiyang mag-share ng Word of God. Kung kayo po, lahat po naturuan na. Kung medyo nalilito pa po kayo, ang dami naming pastor dito. Pwede po. Pas, nakalimutan ko na mag-share. Nakalimutan ba o tamad lang? Di ba? O, sabi ba sa katabi mga kapatid? Nakalimutan o tamad? At hindi po kinakahiya ang maghayag ng salita ng Diyos. When I was, kasama ko po ang paskim, bumibili po kami siomay. Sabi ng Holy Spirit sa akin, may shesharan ka sa likod mo. Pagtalikod ko pong ganon, yung shesharan ko, nagda-dialysis. I don't know. During that time, I don't know sinong nasa likuran ko. Lord, shesharan ko yung nasa likuran ko, pagtalikod ko, dialysis patient. Kinamusta ko na, siyempre, relax lang. Ate, kamusta po? Sino po inaantay nyo dito? Yan. Sinabi ko, ang sarap po ng siomay, ano? Gusto nyo pa po ba? Kahit wala akong pambili. Gusto nyo pa po ba? Sabi niya, yung kaanak ko, inaantay ko lang eh. Sabi ko, ate, may ano po, parang nakaka-relate po ako sa inyo kasi yung father ko nagkaroon ng sakit sa kidney. May nadadayal, kasi kita ko eh. Umbok po yung umbok yung pinapasukan ng karayom para linisin ang blood. Alam niyo po, at the middle of the mall, wala po kaming pakialam. I pray. We pray for salvation and we pray for healing to her. Nakuha ko yung Facebook account and I pray na
kasangkapanin tayo ng Panginoon para makakilala siya higit at pagalingin siya ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Amen? At the middle of mall, ang dami pong tao, wala kaming pakialam. Diba? Kung may leading ang Holy Spirit kang lumuhod kami, luluhod kami. Bakit? Eh, yun ang pinagagawa ng Holy Spirit eh. Amen? Alam niyo po, hindi nakakaya mag-share. Ang nakakaya, hindi ka mag-share. Time in prayer, the word and service. Spend your time in prayer. Amen. Mag-spend tayo ng paglilingkod sa Diyos. Amen. Ano sabi ni Miriam Defensor Santiago? Ano ang pinaka-regret niya sa buhay? Yung hindi lang dapat siya naglingkod sa bayan, higit sa lahat, naglingkod siya sa Diyos. Amen. Invest in relationship that lead other closer to Christ. I-invest nyo po ang inyong mga sarili. Andiyan yung mga kapatirang pogit magaganda, kapatid. Sabi ni Apostle Pablo in Book of Corinthians, magpalakasan kayo. Huwag kayong pumunta sa mga taong nega na nga. Pupunuin ka pa ng negative. Diba? Ay, hindi ka nagagaling. May sakit ka? Naku! Yung kapatid ko, ganyan din ang kinamatay. Diba? Instead na, kapatid, i-rebuke mo yan sa pangalan ni Jesus, pinagaling ka na. Eh, ang kasama mo, hindi mananampalataya. Nahatak ka kung saan-saan. Di ba po? Spend your time with the people na alam mo may encourage ang faith mo. Ang alam mo mag-aalab ang pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Pwedeng kang makisama, pero huwag kang makikisama. Amen? Amen? Pwedeng makisama, pero huwag kang makisama. Pag dumating yung mga pinsan ko, nagiinuman sila, pero hindi ako nagiinom. Pero nandun ako. Nakipag-usap sa kanila. Pag may dumating na kung ano, siyempre mga tiyo-tiyo yun sa galing probinsya na, tulo tayo, probinsya. Nasaklan ako, siyempre, ano yun. Bala sila. Diba? Pero hindi tayo makikisama. Amen. The eternal perspective. Sa inyo, the eternal perspective. Again and again, we are not here. We are citizens of heaven. We are not here. Kahit maging presidente ka pa ng Pilipinas, uuuring ka rin, friend. Kahit anong posisyon mo sa mundong ito, uuurin din tayo. Gaano man kalawak ang lupain mo? Kapatid, ilang square meter lang ang kalalagyan natin. Minsan nga lang, apartment. Nagbabayad pa rin kahit patay. Diba? Yun lang. Yun lang ang magiging posisyon ng buhay natin. And after that, ang dapat nating pahalagahan yung mga eternal perspective. Diba? Bakit ako mag-gaano ng buhay ko dito? Wala naman, madadala ko ba ito sa kalangitan? Maging ganun po tayo. Isipin po natin yun. Makikipagkompetensya ako sa trabaho. Okay lang maging excellent ka, pero maging competent, masyado kang magkukompetensya sa trabaho? No. Kasi si Lord naman ang nag-aangat sa atin. Amen. Even you as students, huwag ka makipagkompetensya. Gawin mo ang pinakadabas mo sa Panginoon. Be humble and the Lord will bless you indeed. Amen. We don't need po na may patunayan tayo sa mundong ito. Ang mahalaga, may mapatunayan tayo sa harapan ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga. Yung may mapatunayan tayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Magkaroon tayo ng eternal perspective. Amen. Sige. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanish away. Diba? Wala, kahit tuldok, kahit alikabok, kahit dumi ng katawan natin, hindi natin na madadala, kapatid. O, tingnan mo yung katay mo, kasi mo, kapatid. Yung kasimplihan mo ngayon, yan ang kayamanan mo. Yung kasama mo si Kristo, yan ang kayamanan mo. Amen? What we do today impacts eternity. I am right or I am wrong? What do you think po? What we do today impacts eternity. Totoo. Diba? O sige, magsabo ka na magsabo. Mag-alak ka na mag-alak. Ewan ko lang kung hindi mamatay yung kidney at atay mo. 30 years old pa lang, patay ka na, friend. Diba? What we do today impacts eternity. Yeah. Diba? Hanggang nasa kasalukuyan tayo, pagbutihin na natin. Ano po ang ginagawa natin dati? Ay meron po yang bunga sa kapanahunan
sa kasalukuyan. Pensya na po. Time is God's gift. We are accountable for how we use it. We are accountable sa mga oras na ginagawa natin. Don't waste it on things that fades. Use it for things that last forever. Yung bagay na pangwalang hanggan, yun po ang mas naisin natin. Live each day. One day will be our last. Hindi po totoong wag mo isipin mamamatay ka. Kapatid, isipin mong napakaikli lang ang buhay. Dahil haharap tayo sa Panginoon, magkaanot-anot pa man. Itaas nga mga kamay dito nang hindi harap sa Panginoon. Akala ko kay Nino kaharap eh. Iba yun eh. Dalawa lang naman kakaharapin natin eh. Di ba? Si Jesus o si Taning? Saan ka? Di ba? Sino nga harap kay Jesus? Dito itaas sa kamay. Woo! Amen. Sa lahat ng mga tagalangit, itaas sa kamay. Ayan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, shall we rise in the presence of the Lord? Are you blessed?